Isipin mo yung sasabi ni Baste. Ito yung topic natin mga kababayan. Baste Duterte, Marcos has no achievements as president. Ano to mga kababayan? Ito mga teachers, prinomote mass o-taking sa Caraga. Hindi nakapunta doon ang ating Pangulo, pinadala niya si Lagdameo, si Anton. Tapos siyempre, Robin Padilla. Binobuo na yung kaso ng NBI. Mauubos yan. Sabihin ko sa inyo, NBI, Padilla should explain how De La Rosa left Senate custody. Lahat yan may kaso. Unahin si Robin Padilla kasi siya yung kasama sa pagtakas. At hindi lang lokal yung magiging kaso ni Robin Padilla. Said about the possible arrest of Senator Bato de la Rosa following the warrant issued by the ICC, which could lead nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. mga kababayan, kamusta kayo? So yung mga leaders, mga kababayan, dapat pinag-uusapan yung progress, hindi yung ginagawa ni Baste, sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong. Isipin mo yung sasabi ni Baste. Ito yung topic natin mga kababayan. Baste Duterte, Marcos has no achievements as president. Sinong may achievement? Yung kapatid mo? Patawa ka talaga, Baste. Di ba po? Sinong pinagmamalaki mo? Yung kapatid mong si Sara? Anong achievement ni Sara kung hindi yung maglustay ng pera ng bayan? Maglakwat sa zero. Mayroon din pala. Yung paglustay nga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na kandakuba na sa pagtrabaho, sasabihin mo zero achievement. Yung tatay mo, hindi mangalati sa achievement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po mga kababayan? Hindi mangalati. Yung focus lang ni Digong, yung EJK, tapos may build din siya. Kaya lang yung build, yung bridge halimbawa sa Cagayan, pinagmalaki nila. Nang bumagsak, ayun, dinis-own. So anyway, ibigay ko sa inyo itong sinasabi ni Baste. Davao City Mayor Baste Duterte has again slammed President Marcos Jr., this time accusing him of having no achievements as the country's chief executive. Araw-araw napakarami ng ginagawa ng ating Pangulo. Yung mga hindi nagawa ni Sara sa DepEd, yun ang ginagawa ng ating Pangulo. Ito yung mga hindi nagawa ni Sara. Humingi siya ng bilyon na pondo. Binigyan pa ng confidential funds. Zero achievement. Tapos si Baste, lalaitin yung ating Pangulo. Ano to, mga kababayan? Ito mga teachers, prinomote mass o-taking sa Caraga. Hindi nakapunta doon ang ating Pangulo, pinadala niya si Lagdameo, si Anton. Tapos siyempre, Deputy Secretary, nag-message na lang siya. Recorded message. Ito siya. Maayong adlaw sa inyo tanan. Binabati ko po ang ating mga newly promoted teachers at school heads. Alam ko po naman na marami sa mga guro, taon o dekada pa ang inaantay bago magkaroon ng promotion. Kaya po isinulong natin ang Expanded Career Progression o ECP system. Sa system, may mas malinaw na landas para sa inyong career growth. Congratulations po dahil dumating na ang araw na iniintay ninyo. Walang katumbas ang sakripisyo ng guro. Nakita ko ito sa aming tahanan kaya malapit kayo sa puso. Teacher kasi yung lola niya. Papayag na ang sakripisyo ninyo ay hindi masuklian ng pagkilala at suporta sa inyong profesyon. Si Doña Josefa. Kaya nabanggit persona na walang public school teacher ang magre-retire na. 1,559 public school teachers na naman na dagdag na ma-promote. Tulad ng dagdag na teaching positions, administrative officers at project development officers upang mabawasan ang inyong paperwork. Nagdagdag din tayo ng araw sa inyong uninterrupted annual vacation service credits. Ibinigay na rin natin ang 10,000 piso na teaching allowance. Pinalawak din ang coverage ng special hardship allowance para sa mga guro at DepEd personnel na nasa malalayong lugar. Mga ma'am at sir, maraming salamat sa inyong dedikasyon, pasensya at pagmamahal. Salamat hindi lamang sa pagtuturo ng kaalaman sa ating kabataan, kundi pati na rin ng mga magandang asal at pagmamahal sa bayan. Katuwang ninyo ang gobyerno tungo sa mas maginhawang buhay
Hindi namin kayo pababayaan. Daghang salamat kaninyong tanan. Mabuhay po ang ating mga guro. Yan po. Napakaraming mga guro. To the Special Assistant to the President of the Philippines, worked at the printing press of Kita to the ninyo? representative of no less than His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., our Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Good afternoon, sir. And to our gracious host, Governor Santi Cane, Vice Governor Patricia Ann Plaza, Congressman Joboy Aquino, of course to their partners also, Kong Eddie Bong Plaza, Kong O, Alfred di ba? Pascug, Mga kababayan, ACT Federation President Glenn Plaza, yan ang kay ginagawa Mayor Grace Bravo, sa ating ng ating Pangulo na hindi nagawa ni Sara nung DepEd Secretary. Anong ginawa ni Sara nung DepEd Secretary? Inagaw yung trabaho ng DENR. Hanggang ngayon, yung ginagawa niya, tree planting at yung paglinis ng wala na, hindi na nga nasundan. Paglinis ng beach, pangpurok president, pangtanod lang sa barangay, yun ang kaya niyang gawin. Ganitong uri ng mga kaisipan ng mga projects, pangmalakihan, hindi kaya ni Sara. Ano ang achievement niya sa DepEd? Mary Grace Piatos, beneficiary ng confidential funds na puro peke yung resibo. Pagkatapos, lalaitin ni Baste yung working president. O, di ba? O, ano kayo ngayon, mga DDS? Pahiya na kayo. Wala eh. Inutil, madaling sabi. Yung leader ninyo, inutil. Kaya walang pumatol na international press. Sige, travel niya. Kasi wala man makukuha, walang laman ang sasabihin. Kami kasi sa media, sa mainstream, lalo kung CNN, reporter, order ng editor niyan, doon sa mga reporters, interviewin yung mga leaders ng mundo na may contribution sa kanilang mga kanya-kanyang bansa, may nagawa, o kung hindi, may contribution sa global affair. Yan ang order sa ng mga journalist. Pero kung ang leader, puro intriga, hindi namin yun pinapatulan. Kaya nakita ninyo si Sara, wala ni isang foreign press ang pumapansin. Ang nag-interview si Alvin Torrisen, kasi pinagkikitaan ng vlogger yung interview kasi yung mga followers nila nanonood doon, thousands, kumikita yung si Alvin Torrisen. So ginagamit lang kayo ni Alvin Torrisen para siya kumita sa revenues mula sa YouTube. Naintindihan na ninyo, mga uto-utong DDS, kung paano kayo ginigisa sa sariling mantika. Ito yung latest kay Robin Padilla. Binobuo na yung kaso ng NBI. Mauubos yan. Sabihin ko sa inyo, NBI, Padilla should explain how De La Rosa left Senate custody. Lahat yan may kaso. Unahin si Robin Padilla kasi siya yung kasama sa pagtakas. At hindi lang lokal yung magiging kaso ni Robin Padilla. Pati sa ICC magkakakaso si Robin Padilla. Ang sabi dito, Senator Robin Padilla may kalalagyan sa ICC dahil sa pagtulong na makatakas si Senator Bato de la Rosa. Magsasama-sama sila doon. So yung wish ni Robin na kasama si Tatay Digong niya, mangyayari na. Ayon sa International Criminal Court Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, may pananagutan umano sa ICC ang mga tumulong sa paglabas. Ang mga tumulong. So hindi iisa, mga. Hindi lang si Robin Padilla ang tumulong. Si Alan Peter Cayetano tumulong. Lahat ng 13 senators guilty for obstruction of justice. Gumawa sila ng drama para patakasin si Malinaw yon. Kaya ngayon po rattled na si Alan Peter Cayetano tatanggalin mamaya as Senate President. Sabi po niya, si Win Gatchalian ang papalit. I think nakakuha na ng enough number yung minority. Sabi yan ni Ping Lacson kahapon. Naintindihan na ninyo. So lahat ng 13 senators including Amy Marcos will face a case obstruction of justice. Ano yung penalty ng obstruction of justice? 4 imprisonment plus perpetual disqualification from holding any public office. Naintindihan ninyo? So, mawawala sila. Mauubos sila. Hindi na sila makatakbo kahit punong barangay, kagawad sa barangay. Hindi na. Bakit? Dahil nilang katarantaduhan. At itong si Robin Padilla, malamang makasama sa ICC kasi siya yung direkta
Naintindihan na ninyo mga DDS. Isisi ninyo sa Marcos administration. Sino ba yung nag-auto sa kanila na proteksyonan si Bato de la Rosa na isang pugante? Wala. Lahat ito, ginawa nila on their own sa kakaproteksyon nila sa Duterte at mga kaalyado. Hindi nila na halata na nakakagawa na pala sila ng mga paglabag sa batas. At si Bato malapit ng maging karton. Inamin mismo ni Baste sa speech. Tingnan ninyo anong nangyari sa Senate. Nagputukan, gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Yan. Inamin ni Baste na madideliver pa ICC, padahig si Bato. Admission po. Ano sabi niya? Nalungkot ako, at the same time, medyo masaya. Lumalabas, nilaglag na niya si Bato. Medyo masaya. Masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon, if ever, that will happen. It's a bad joke, anya. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte said about the possible arrest of Senator Bato de la Rosa following the warrant issued by the ICC, which could lead to his transfer to The Hague, where former President Rodrigo Duterte is currently detained. Malamang pati si makasama doon pag may mag-file sa ICC for obstruction of justice. Ginawa na ang karton po ng kanyang mga supporters, si Bato. Pero, nagrally sila 2 days ago ito, DCMM Teleradyo. Tingnan, istande ni Senator Bato de la Rosa nilagay sa kanyang mga taga-suporta sa labas ng Senado kasama ng mga placard ng kanilang panawagang protektahan ang senador at itigil ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Sabi ni Cam Arisgado, Bato naging karton na. Yung Bato naging karton. At tinang ninyo, mga kababayan, halos walang tao. Naglagay na lang sila ng karton kasi wala mang tao na sila. Polo lang placard. Wala man tao. So pinunduan lang kung sino naglagay niyan para maglagay ng standee. Pero siguro after na makakubra ng bayad o si pag-alisan, iniwan yung mga placard. Duterte made the statement in a speech during a regional gathering ng Rage Coalition sa Davao. This Marcos, sabi niya, what is his achievement? He brought back drugs and that he even wants to extend his term, sabi ni Baste. Ito ang latest kay Padilla. Ipapatawag daw ng NBI, sabi sa report ng Lisha Rage. Padilla ipapatawag ng NBI si Senador Padilla kung ipag-utos ng Department of Justice. Sabi ko sa inyo. Sabi sa DCRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, kung sakali hindi lang si Padilla ang ipapatawag nila kundi maging ang iba pang makakapagbigay linaw sa pagkawala ni Senador Bato de la Rosa. Yung lahat pong senador na yon, 13 senator, na sumabay sa kanya si De La Rosa paglabas ng Senado at binaba niya ito sa Makati. Pero muling idiniin ng NBI chief na hindi na dapat intayin ni Padilla, ipatawag pa siya ng law enforcement agencies. Hinimok niya ang senador na makipagtulungan sa mga otoridad, magkusang magbigay ng kanyang mga nalalaman. Una nang iginiit ni Padilla na hindi niya alam kung saan nagpunta si De La Rosa at hindi niya ito tinulungang tumakas dahil wala naman itong arrest warrant. Napakasinungaling. Pag Duterte supporters, sinungaling talaga. Arap-arapan na pagsisinungaling. Kasama mo, hindi mo alam kung saan pumunta. Hindi mo alam na may warrant of arrest. Kaya nga sinild ninyo, pinatakas. Kasi kung walang warrant of arrest, di ninyo pinatakas. Hindi magtatatakbo si Bato de la Rosa kung di niya alam na legit yung warrant of arrest. Tama? Alam niyang legit, kaya nagtatakbo siya. Piki pala yung warrant of arrest kung yun ang paniwala ninyo. Ba't ka tumakbo? Piki. Ngayon man lang. Bye-bye. God bless. Bukas naman po. Training and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.